Hello mga kahayahay! Bali ngayong araw pala ang aking unang schedule o unang prenatal check-up at kasama ko syempre ang aking honey lab dahil kasama ko naman talaga siya nung ginawa ito. At nitong January lang nalaman ko at na-confirm ko na ako talaga ay buntis. So hindi nga ako makapaniwala nung una na ako ay buntis. Bali nag-take ako ng ilang beses ng PT ay buntis nga talaga. Kasi nga mga kahayahay, 8 years or magna 9 years na nga itong bunso ko bago masusundan ulit. Na buong akala ko nga na expired na itong mattress ko ay aba, may ibubuga pa pala. Tinanong ko nga si Honey Labs kung paano ako nabuntis. Ayun din yung tanong niya sa akin, paano daw ako nabuntis? Kasi nga daw, tulog daw siya nung nangyari ang krimen. Basta ang natandaan niya daw bago nangyari ang krimen ay may sinabi daw siya sa akin. Ang sinabi niya ba naman sa akin, ako na daw ang bahala, uungol na lang siya. Kaya ito na nga mga kahayahay ang ebidensya ng sinasabi niyang bunga ng kanyang pag-uungol. Kung anong klaseng ungol man yon, kayo na mga kahayahay ang bahala mag-research kay Google. So ito na nga mga kahayahay, ready na ako sa aking unang prenatal check-up at medyo kinakabahan ako kasi baka ang makita sa ultrasound ay kambal na naman. Naku, hindi na ako makakaungol nito. Bali ito mga kahayahay, ako ay naghahanda ng aking mga bitbitin at syempre itong aking paboritong bag, yung aking wallet na wala namang laman, puro ID lang, at ATM na wala namang sinasahod na at walang laman, tsaka itong aking pera na nagkakahalagang 700 pesos. Saan kaya aabutin itong aking 700 pesos? Yan na talaga ang aking last money mga kahayahay, kaya sabi ko kay Honey Labs, ang baon natin ngayon ay 700 pesos at syempre, panalangin. At sabi niya ba naman sa akin, wag ko daw siyang pinagluloko dahil kararating lang daw ng aming sahod. At tinanong ko naman sa kanya, sa mukha akong ito, mukha pa ba akong may sinasahod? Hindi mo ba alam na dinadaan ko lang sa aking lipstick, kailangan mapulang-mapula ang aking labi para pag siningil tayo mamaya hindi halatang ako'y namumutla. So ito pala mga kahayahay yung hindi nawawala sa akin sa tuwing magta-travel ako, itong parang candy. Pero hindi yan candy mga kahayahay, mukha lang yan candy. So kapag buksan natin ito, ganito ang laman yan. Yan, ganyan siya kalaki, parang candy. Ang nakalagay dyan ay towel. So, lalagyan natin ito ng kaunting tubig at yan ang mangyayari sa kanya. So, umaalsa siya at pwede na siyang buklatin. So, ganyan siya kalaki. So, malapad-lapad din yan mga kahayahay. At saka maganda yung kanyang texture, malambot. So, pwede siyang pamunas sa mukha, pamunas kung saan-saan for emergency purposes. So, marami ang magagamit niyan. At napaka-convenient niyan mga kahayahay dalhin kasi maliliit lang sila. So parang maliliit sila pero malaki ang nagagawa. Parang sabi tuloy ng Honey Labs ko sa likod. Sabi niya may alam daw siyang maliit pero malaki ang nagagawa. Sabi ko sa kanya, hay nako, tumigil ka dyan. Dahil sa mga ganyang pag-iisip mo, ayan tuloy nabuntis ako nang wala sa plano. So ito na nga mga kahayahay, medyo tinanghali na kami ng gayak. Paano ba naman kasi parehong tinanghali ng gising at parehong tulog-tulog. Ang usapan namin, alas 6 aalis na kami. Pero wari ko mag-aalas 8 na nandito pa rin kami. Paano ba naman kasi mga kahayahay, sa sitwasyon kong ito ako ay naglilihi. Ang pinaglilihan ko itong aking asawa. Itong asawa ko naman hindi ko alam na siya daw pala ay naglilihi din. Nung nalaman ko ang pinaglilihan niya ay ang aming higaan. Kaya ayun, tinanghali ng gising. So ito na nga mga kahayahay, kahit medyo kami tinanghali na sa pagayak ay sobrang happy ko naman dyan kasi ito yung aming first long ride ng aking Honey Labs. Kami pala mga kahayahay ay magmumotor ni Honey Labs, bali 3 bayan yung kailangan naming lakbayin bago marating yung aking OB. Nag-decide talaga kami mga kahayahay ni Honey Labs na ako ay magmumotor kasi nga daw sa sitwasyon ko at kalagayan, hindi ko talaga kayang sumakay dito sa mga SUV lalo na kapag aircon. Parang kulang na lang pati bituka ay maisusuka ko. Ganyan ako kahirap maglihi mga kahayahay, sobrang hirap mula sa panganay ko kay Gambal at sa bunso ko hanggang ito na nasa sinapupunan ko, sobrang hirap maglihi.
Mula sa pagkain, sa pang-amoy, sa nararamdaman sa katawan, sa emosyon, lahat mga kahayahay apektado. Akala lang ng iba, kadali-dali lang maging nanay. Ang hirap kaya, ang dami mong mararanasang hirap, ang dami mong isasakripisyo sa iyong katawan, sa iyong sarili, para lang sa iyong mga anak. Masalamat lang talaga ako mga kahayahay itong aking Honey Loves. Punong-puno ng understanding at caring. Bali maganda naman mga kahayahay yung biyahe namin dyan. Maaliwalas yung panahon, maganda yung kalsada at syempre mas maganda yung angkas ni Honey Love sa likod. So malapit-lapit na rin pala mga kahayahay yung aming unang bayan na madadaanan. So mayroon pang dalawa. Kaya go-go lang kami dito sa paikot-ikot na ito. Bali 100 kami ditong paikot-ikot bago kami makalabas. At sa aming pag-ikot-ikot dito mga kahayahay, ito palang si mamang driver ay nakasabay namin. Sabi niya sa amin, karira daw kami makalabas dito sa 100 paikot-ikot. Sabi ko kay Manong, mauna ka na Manong, hindi pa ako pwedeng mamatay. Alam mo kung bakit? Kunti pa lang yung hulog ko sa GSIS. Wala pang kasiguraduhan yung aking insurance Manong at baka yung aking kaluluwa ay wala din kasiguraduhan. Ikaw baka sigurado ka na Manong ay mauna ka na. So ito na nga mga kahayahay, ay saglit muna kaming tumigil dito sa unang bayan na aming nadaanan. So medyo nagutom ako ng bahagya. Hindi ako nagutom doon sa paikot-ikot na daan, kundi nagutom ako kay Manong at naisip ko hindi pa ako pwedeng mamatay. Kaya sabi ko sa aking Honey Loves, kain muna tayo saglit. Bali, nag-order pa lang asawa ko mga kahayahay ng lumi at ito namang sa akin ay goto na kambing. So, puro lamang loob yan mga kahayahay, mga baga, mga puso, ewan ko kung may bituka, may balon-balunan, may atay. Kasama na rin sa guro ang kanyang isip at kaluluwa ng kambing. Sabi nga ng asawa ko, kung kaya daw ng sikmura ako kainin kasi nga napakahirap ko sa pagkain dahil sa aking paglilihi. Sabi ko, malalaman mamaya kung mauubos ko. Eh di nagustuhan ko kapag naubos ko, kapag hindi naubos, eh di ikaw ang umubos. So nung natikman ko nga mga kahayahay yung goto nila dito ay masarap nga, nagustuhan ng aking sikmura, lalong-lalo na kapag may kalamansi. At dito pala mga kahayahay sa kinainan namin araw-araw ay Pasko dahil sa mga parol na nakasabit pa. Sabi nga ni Honey Loves, yan daw ay pantaboy ng malas, pantaboy ng alikabok at pantaboy ng langaw. Sabi ko naman sa kanya, hindi, nilagay na talaga yan para sa susunod na Pasko hindi na sila maglalagay o diba advance. So ito na nga mga kahayahay, narating na namin yung pangalawang bayan at medyo palabas na kami dito at ang aming huling bayan na pupuntahan ay nandoon na yung aking ubi. Medyo malayo-layo pa pala kami mga kahayahay pero medyo malapit-lapit na rin kaya medyo nagugutom na ulit ang buntis. Kaya sabi ko dito kay Honey Loves mga kahayahay, tingin-tingin ka dyan sa tabi, baka may madadaanan ka dyan nagtitinda ng halo-halo. Gusto ko talagang kumain ng halo-halo.
Kaya itong si Honey Loves mga kahayahay ay panatingin sa kanyang kaliwa at sa kanan, baka nga daw may nagtitinda ng halo-halo, pero nakadaan na kami ng palayan ng tulay, wala pa ring halo-halo. So ito na nga mga kahayahay, nakarating na kami sa klinik ni Doktora at palibasa, libre ang snacks, libre ang tubig, libre ang wifi. Ayun si Mr. sugod agad sa tubig, inuhaw ang aking driver. So napakaganda ng klinik ni Doktora, kahit medyo malayo sa amin ay sulit naman ang aking pagpunta dito kasi mabait si Doc, mabait yung kanyang mga staff, and syempre maraming libre. Baka mamaya libre pa ako ni Doc. Si baby. Gumagalaw po, no? Oh. Ano magalaw na? Magalaw. Maliit. Okay. Ay, sa loob siya. Opo. Okay na. So ayun nga mga kahayahay, hindi ko ma-explain ang aking nararamdaman nung nakita ko yung aking baby sa loob ng aking sinapupunan. Medyo gumagalaw-galaw na siya mga kahayahay kasi nga nasa 10 weeks na pala. At thank you Lord talaga mga kahayahay kasi walang problem na nakita sa baby. Thank you talaga kay Doc, and syempre thank you kay Honey Loves sa kanyang pag-ungol. So ito na nga mga kahayahay, bago kami umuwi ni Honey Loves ay nag-decide muna kaming kakain dito sa restaurant kasi nabalitaan namin na mayroon daw silang masarap na halo-halo. Sabi ko kay Honey Loves, isa lang orderin mo kasi gusto ko habang kumakain ako ng halo-halo nakatingin ka sa akin, pero dapat nakangiti ka habang kumakain ako. Kaya sabi niya sa akin mga kahayahay, kaiba daw pala ako magbuntis, napakadamot ko daw na buntis. Mantalang nung siya daw ang nagbigay, hindi niya daw ipinagdamot yung kanyang matamis na ungol. So ito pala mga kahayahay, sinulit na namin ni Honey Loves yung aming long rides pa uwi. Dumaan pala kami dito sa aming bayan, dito sa Barangay San Juan, dahil meron daw sila ditong isang magandang tulay na kawayan doon sa gitna ng dagat. Kaya sinamantala ko na ang pagkakataon. Kasi nga mga kahayahay ay bihira lang kami ni Honey Loves mag-out of town, mag-out o bahay. Bihira lang kami mag-date dito sa labas kasi nga sobrang busy siya sa loob ng bahay. Halos hindi mo nga siya maawat sa kakatrabaho ng kung ano-anong maiisip niya. Kung hindi lang talaga dahil dito sa aking prenatal check-up mga kahayahay, hindi ko talaga yan mayaya palabas kasi nga daw sayang yung kanyang oras at marami pa daw siyang gagawin sa bahay. Kaya sabi ko sa kanya mga kahayahay, tama na yung kakatrabaho sa bahay, ako naman ngayon ang trabahuhin mo. Sabi niya, tapos na, trabaho na kita, andyan na daw ang ebidensya sa aking tiyan. Maganda dito mga kahayahay sa pinuntahan namin, napaka-relaxing, marirelax ka talaga kasi nga mahangin, malakas yung hangin, pati yung may hawak ng kamera ay mahangin kasi nga tawa siya ng tawa, daldal siya ng daldal. Sabi ko nga kay Honey Loves, parang hindi ako napagod sa ating biyahe kasi enjoy na enjoy ako, lalo na kapag kasama ka. Tuwang-tuwa naman siya dyan mga kahayahay, hindi niya alam, pinapalubag ko lang yung loob niya kasi inulit-ulit niya sa akin yung kinain kong halo-halo na nakatingin lang siya at nakangiti. Sabi ko sa kanya, mag-move on ka na. Pag uwi natin mamaya, bibilhan kita ng halo-halo kahit isang dosena pa. Maganda yung halo-halo natin doon. Maraming flavors. May mais, may green peas, lahat na. Thank you mga kahayahay sa patuloy niyong panonood sa aking mga videos. Thank you so much. Salamat po and God bless.